ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sinasamahan natin siya ngayong Kwaresma sa paglalakbay ng pagbabago, pagbabalik loob sa Diyos. Hilingin natin na tunay na maging malinis ang ating puso at isipan sa pagsunod kay Kristo. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Tulungan tayong magpatawad sa isa't isa at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Nung mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko, hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga nyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga nyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat,
at ang lahat ng mga nasa mga ito, na mahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoong iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapapagtiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoong iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning binigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idinudulot. Panginoong iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoong iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoong iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral nami, si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay.
nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niyang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya siyang lahat. Hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo'y natitipon dahil mahal natin ang Diyos at mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ikatlong linggo na po ng Kwaresma, papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw. Nung Biyernes nga po, unang Biyernes, agos uli ang mga tao at sabi ko nga sa mga kapatid kong pari, talagang papalapit na ang mga mahal na araw at naghahanda na ang puso ng mga deboto. Yung mga nangungumpisal, halos nag-aahas na ang pila sa haba. Siguro nga yun ay dagdag trabaho, pero ito'y napakagandang tanda dahil nagbabalik loob tayo sa Diyos. Nagsisisi sa ating mga kasalanan
nag-aalay sa Diyos. At ganon tiyak ko ang damdamin ng bawat Katoliko habang papalapit na ang mga mahal na araw. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, galit si Jesus sa Nazareno. Minsan lang magalit. At natitiyak ko, walang sino man sa atin dito ang gustong makasama na pagalitan ni Jesus sa Nazareno. Paggalitan ka na ng nanay mo, wag lang ni Jesus sa Nazareno. Siguro nasa isip natin, nakakatakot pag masama tayo sa mga pagagalitan. Bakit ba nagalit si Jesus sa Nazareno? Minsan ang unang tingin natin dahil ginawang palengke ang templo. Kaya may lumapit sa akin, minsan sabi, Father, ang Quiapo, pakinggan tong ebanghelyo to kasi parang palengke ang simbahan ng Quiapo. Ang daming nagtitinda. Yun po ba ang ibig sabihin? Opo, hindi rin tama yung maging parang palengke ang simbahan. Kaya nga, nakikiusap tayo, lalo na sa mga nagtitinda. Pag may nagdarasal, nagsisimba, pabayaan nyo po muna. Pagkatapos na lang ng misa, kasi minsan kawawa din yung mga nagsisimba, nagdarasal, taimtim, kinakalabit ninyo, inaalok ninyo ng kung ano-ano. Kaya tuloy iba, ayaw na magsimba sa Quiapo, lalo na kapag natapat, naiwan kayo sa labas. Diyan sa may Plaza San Juan o Plaza Miranda o sa may Quezon Boulevard. Pakiusap po sa mga nagtitinda, hayaan muna natin pag nagdarasal yung mga deboto. Huwag nyo muna silang kinakalabit o kinukulit. Hindi na tuloy sila makadasal at simba. Pagkatapos ng misa, pwede na. Pero, mga kapatid, yun po ba ang tinutukoy ni Jesus sa Nazareno? Hindi po. Kasi sa katunayan, yung mga nagtitinda sa templo sa Jerusalem ay mga tagapaglingkod ng simbahan. Dahil hindi sila nagtitinda doon ng kung ano-ano lamang. Kaya nang narinig nyo, ang mga itinumba ni Jesus, yung mga baka, tupa, kalapati. Ito po yung mga alay sa templo. Yung salapi sa palitan, yun din ay alay sa templo. Para maunawaan po natin, ang mga Hudyo galing sa iba-ibang lugar. At sa templo sa Jerusalem, hindi ka pwedeng bastang mag-alay ng kung ano man. Kailangan ang ialay mo yung malinis, yung walang sugat, walang dungis na hayop. Isipin nyo halimbawa kung yung mga Hudyo galing pa sa ibang bansa kasi pupunta sila sa Jerusalem. Jerusalem lang ang simbahan nila. Isipin nyo kung sila yung may dala ng baka galing pa sa Ehipsyo, yung kalapati galing pang Syria. Pagdating nun sa Jerusalem, lamog na yun. Pilay-pilay na yun. Marami ng pingkaw. Kaya ginagawa ng iba, doon na lang sila sa Jerusalem, bibili ng alay. Kayo, mamaya, pag nag-alay sa kolekta, pwede nyo kahit ano yung ihulog nyo. No? Yung iba nga sabihin, Father, pwede ba? Balikbayan ako dollar ang pera ko Pwede ba dollar na lang ihulog ko? Pwede naman po. Pero sa Jerusalem, hindi pwede kahit anong pera. Dapat yung pera lang ng templo ang iaalay. Kaya natatandaan ninyo, di ba, may kwento noon, inutusan ni Jesus si Pedro, mangisda, para kumuha nung salapi na pambayad, pang-alay sa templo. Kasi hindi pwedeng kahit anong pera ang ihulog sa templo. Kaya balik tayo sa binigay kong halimbawa. Paano yung galing sa ibang bansa? Pwede kang makipagpalit sa templo.
pwedeng palitan o yung pera galing sa Lebanon o palitan mo. Kaya mayroon sa templo palitan ng salapi para yon ang maialay mo. Yun yung sinasabi na nandoon. Hindi yan nagtitinda ng laruan, lobo, pagkain. Hindi po yun. Yun ay alay din sa templo. Pero ang masama, mga kapatid, ang kinagagalit ni Jesus Nazareno, itong mga naglilingkod, kaya ingat din, makinig ang mga naglilingkod. Yung mga naglilingkod sa templo, dinaraya din nila ang mga tao. Sabi ko nga, may palitan, ang taas ng palit. Parang halimbawa, ay dapat sa $1 ay dapat magkano ba ngayon? 50 pesos. Ang ano nila $1, no? 100 pesos. Kaya yung mga mahihirap, nahihirapan tuloy makapag-alay. Kaya itong mga taga-templo, pinahihirapan nilang mag-alay sa Diyos ang mga mahihirap. Pinahihirapan nila sa ugnayan sa Diyos. Nilalapastangan nila ang mga mahihirap. Yon ang kinagagalit ni Jesus Nazareno. Hindi yung pagtitinda lang, kung hindi yung paglapastangan sa kapwa. Dahil hindi pwedeng nag-aalay tayo sa Diyos, pero hindi rin natin ginagalang, minamahal ang ating kapwa. Dahil sabi nga sa Ebanghelyo, hindi na templo, bandang huli, ang katawan ni Kristo, ang pananahanan ng Diyos. At ano ba ang katawan ni Kristo? Tayo rin, ang simbahan. Ang tawag sa atin, hindi lang bayan ng Diyos, katawan ni Kristo. Kaya't ang pag-aalay sa Diyos ay pagmamahal din, paggalang sa kapwa. Siguro nga ang iba sa inyo, pag may nakita kayong pumanik dito, anong pakiramdam ninyo? May pumanik dito, tinulak yung imahe ng Nazareno, nabasag. Ako, hindi makalalabas ng buhay yung taong yun. May pumanik dito, lumapit doon sa imahe ng birhen, hinablot yung damit, hinubaran yung birhen. Ako, bugbog sarado yung taong yun. Galit na galit kayo sa mga ganun tao. Yung dinumihan ang simbahan. Dahil para sa atin, nilapastangan ng Diyos. Pero kung galit tayo sa parang nanakit at sumira sa mga imahe, sabi nga sa unang pagbasa daw, ito yung laging ginagamit sa atin ng mga ibang sekta, o wag daw gagawa ng mga rebulto. Ang malinaw naman ang sinabi ron, na ginagawa niyong Diyos-Diyosan. Hindi ho natin sinasamba ang mga ito. Ito'y mga tanda lamang. Kayo nga, may larawan kayo ng nanay nyo, asawa nyo, sa pitaka nyo ngayon, sa cellphone nyo ngayon. Yan ang screen ninyo. Mga pananda at paalala lang to. Pero balik ako doon. Kung nagagalit tayo doon sa ganoon, sa parang sinisira, nilalapastangan, pero paglabas natin, may nakita kang taong nilalapastangan, pero wala kang pakialam. Wala rin daw pong saysay yung pag-aalay natin. Nagalit kayo, hinubaran yung mahal na birhen. Pero yung naghuhubad sa mga taong bayan dahil sa pagnanakaw, dahil sa maling katarungan, sa pandaraya, hindi tayo nagagalit. Hindi tayo nakukonsyensya. Pag dahil sa atin, yung iba tuloy mga mahihirap. Kumakapit na sa patalim. Baliwala daw po ang pagsamba. Dahil ang pag-alay sa Diyos ay paggalang din at pagmamahal sa kapwa. Alay ka ng alay ng bulaklak sa Nazareno. Pero yung nangihingi sa'yo ng isang tinapay lang,
Hindi mo man lang mabigyan. May humihiling sa'yo ng tulong, kamag-anak mo na, kapatid mo na, pinagkakaitan mo. Pero sa simbahan, sabi mo, kahit magkano, mag-aalay ako. Hindi raw po yan ang tunay na pag-aalay. Dahil ang tunay na pag-alay, tunay din tayong inilalapit sa Diyos at inilalapit sa ating kapwa. Pag nasa simbahan ka, ang lakas ng sigaw mo, papuri sa Diyos. Kordero ng Diyos. Paglabas mo naman, ang lakas din ng sigaw mo, PI mo. Anong nangyari sa pag-aalay sa templo at simbahan? Mga kapatid, ang nais ni Jesus sa Nazareno, dalisay na alay. Umuugnay sa atin, sa Diyos at sa katawan ni Kristo, ang bagong templo. Kaya nga itinaboy na ni Jesus sa Nazareno yung mga alay. Kasi hindi na kailangan ng tupa, ang baka, ang kalapati. Ngayon, ang tunay na alay ay si Jesus Nazareno. Inalay na niya ang kanyang sarili para sa atin. Samahan na lang natin siya sa pag-aalay sa Ama. Yun ang ginagawa natin sa misa. Sumasama tayo kay Jesus sa pag-aalay sa Ama. At ang pag-aalay natin, pag-aalay ng sarili. Hindi utak palengke. Ano ba yung utak palengke? Pag sinabi raw kasi utak palengke, nagbabayad ka, di ba? Sa palengke, hindi pwedeng libre. May ibibigay ka, kapalit. Pero pag ginawa daw yung ganong mentalidad sa simbahan, para rin daw may pamalit tayong ginagawa sa alay natin. Ayaw din niya ni Jesus Nazareno. Sa halip na ibigay mo yung dapat ialay mo, pinapalitan mo ito. Halimbawa, no? Ano ba yung dapat ialay natin? Hindi yung salapi. Hindi lang yung mga alay, kung hindi yung buhay natin. Nalala ko po dati si Cardinal Rosales, nung ako'y sekretary pa ho niya, yung luma niya hong sasakyan, binigyan siya ng mga pari ng bagong sasakyan. At nung iniisip niya paano i-dispatch siya yung lumang sasakyan, may lumapit na isang pari. Sabi, Cardinal, balita ko po, papalitan na yung luma niyong sasakyan. Wala po akong sasakyan. Baka naman, no? Kaya sabi ni Cardinal Rosales, isang araw, pinatawag niya yung pari. Sabi niya sa pari, wala ka nga palang sasakyan. May luma ako kasi bibigyan ako ng mga pari ng bago. Sige, ito, sa'yo na. No? Pakabait ka lang. Biro niya ro sa pari. Magbabayad po ba ako? Hindi. Pakabait ka na lang. Pabiro ni Cardinal sinabi. Sabi nung pare, pabiro din, Cardinal, magbabayad na lang ako kaysa magpakabait. Mas madali yata yung magbayad kaysa magpakabait. Minsan, di ba, parang ganun tayo. Mag-aabuloy na lang ako, Father, kaysa patawarin tong kaaway ko. Mas madali yatang mag-abuloy. Father, magpuprosesyon na lang ako. Kahit magtapak ako, kahit mahirapan ako, kaysa batiin ko tong kaaway ko, mas madali pa yung magprosesyon ako. Pinapalitan natin minsan yung alay. Father, magsiserve na lang ako kahit buong araw. Huwag mo lang sabihin sa aking patawarin ko yung taong yan. Mas madali yung mag-serve ng buong araw. Magsimba ng buong araw. Kaysa patawarin ko yung taong yan. Pero merong mas kailangang ialay tayo. Yun ang delikado ngayong Kwaresma. May dasal, may kawang gawa, may sakripisyo. Pero hindi yan pamalit sa dapat nating ialay sa Diyos. Father,
magkakawang gawa na lang ako, wag na ako mangumpisal. Ang hirap eh. Mabibisto ako nung pare. Ayokong may makaalam nung kasalanan ko. Father, magdadasal na lang ako kesa talikuran ko tong kasalanang ito. Hindi ko mabitawan yung kulasisi ko, Father. Magpuprosesyon na lang. Lalakad na lang ako ng paluhod, Father. Kesa gawin yan, bitawan niyang kasalanang yan. Ano ba talaga yung dapat nating ialay? Na minsan, ginalagyan natin ng pamalit. Yun yung utak palengke na sinasabi ni Jesus sa Nazareno sa templo. Pinapalitan, binabayaran yung dapat na maging alay sa Diyos. Kaya't mga kapatid, yun yung pagdasal natin. Si Jesus sa Nazareno, hindi siya nagpalit alay. Yung sarili niyang buhay ang inalay niya. Hindi niya sinabi sa mga anghel, o kayo na magpapako sa krus. Anak ako ng Diyos eh, masakit yan. Kayo na. Hindi. Hindi sinabi ni Jesus sa Nazareno, kayo na pumunta sa lupa. Siya mismo, inalay niya ang lahat para sa atin. Kaya naman tayo rin, ganun din ang panawagan, ialay natin ang sarili natin. Ialay natin ang nararapat sa Diyos. Dahil yon ang tunay na pakikipagtipan sa Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong pagpapatuloy, halos kalagitnaan na tayo ng Kwaresma. Ano bang dapat nating ialay sa Diyos? Na minsan pinapalitan na lang natin kahit ng mabubuting gawa. Pagsisisi, pagpapatawad, tunay na pagtulong ng may pagpapakumbaba, pagsabi ng totoo, pagsasabuhay ng katarungan, ikaw ang maging daan ng kapayapaan sa mga nag-aaway ngayon. Ano yung tunay na alay, dapat na alay na ibigay natin sa Diyos? Hilingin natin kay Jesus sa Nazareno na nag-alay ng wagas, nag-alay ng lahat, turuan at tulungan tayong mag-alay. Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga deboto, nag-aalay. Ngayong linggo, inaalay namin ang aming oras, ang aming pasasalamat, at ang aming mga dasal at buhay sa iyo. Tanggapin niyo po ang aming alay. Hindi ito pamalit sa dapat naming ibigay sa iyo. Hindi ito pamalit sa mga ayaw pa naming bitawan sa buhay. Tanggapin mo ang aming alay na kalugod-lugod sa iyo. Lalo na ang aming pagsisisi, pagbabalik loob, at pagbabagong buhay. Maraming salamat po, Jesus Nazareno, dahil inalay mo ang lahat-lahat, alang-alang sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangububuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo, na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isapuso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikdan ng mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsalas sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa sa Diyos ang mga may kapansanan, ang mga naghihingalo, at ang mga makasalanan ng ginhawa ng kapanatagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulong ibang kahilingan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti,
Isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong galang tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi naging wagas ang aming alay. Kung kami nagmamahal sa iyo, pero hindi naman namin ginagalang ang aming kapwa. Patawad po kung minsan pamalit ang aming inaalay sa iyo. Hindi yung dapat naming ialay na galing sa aming puso at buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang alay para sa ating kaligtasan. Ang nag-aanyaya rin sa atin, ialay sa Kanya ang lahat. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta ninyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy na pagpapagawa at paglinis at ayos ng simbahan. Sana po marami pa ring deboto ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi pamalit alay ang hinahandog natin sa Diyos. Katulad ni Jesus Nazareno, ialay natin ang nararapat at lahat upang maging dalisay ang ating handog sa Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong tagayang kabutihan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.